Love Serye TV. Echoes of Love Betrayal. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Binuksan ni Sam ang 5 monitor na nasa harap niya. Tumambad sa screen ang ilang parte ng mansyon ng mga liviste. Napangiti siya. He could not hack the security cameras but he could put another bag inside the house. Hindi madali ang pagkakaroon ng ganoong klaseng bag. Isa iyong sobrang liit na camera na kinakabit niya sa ilang bahagi ng mansyon. Makakabagong uri iyon ng imbensyon ng mga scientist ng Hyde. Isang uri ng wiretap na may camera na sinliit lang ng isang microchip. Nitro was really a genius at creating that thing. Hindi lamang niya makukuhanan ng lugar. Maririnig din niya ang ingay ng mga kuliglig sa hardin at mga yabag at boses sa pasilyo ng bahay. 2 beses na nilang nakasama ni Ama si Nitro sa isang misyon. Henyo kung ituring ang organisasyon si Nitro. He was the best asset of Hyde so far because of his inventions. He was also capable of making tracking devices that had a range more than 5,000 miles away. Nakagawa rin si Nitro ng isang maliit na bomba na pwedeng ikabit sa mga insekto, isang laser pen na kayang pumutol sa makakapal na steel bars at iba pang imbensyon na hindi niya alam. Malaki ang naging pakinabang nila kay Nitro dahil madali para dito ang makakuha ng access sa mga tawag na tinitrace nila noon ni Ama. Tumawag si Sam kay Nitro nitong nakaraang linggo. Wala na siyang contact pa sa Hyde pero mabuti na lang at naitago pa niya ang numero ng smartphone nito. Nasurpresa ito sa biglaan niyang pagtawag. Mukhang alam na nito na iniwan niya ang organisasyon at hindi na rin siya nagulat nang sabihin nito ang eksaktong lokasyon niya. So you plant a tracker on every assassin of Hyde, huh? Konklusyon niya. Don't be stupid, dude. The words inconvenient and troublesome aren't enough to describe such a thing. I wouldn't do that even the organization paid me to buy. NASA. Don't want my head to get separated from my body. It appears that some of the new assassins have a bad temper. You know, di sila nangingiming iligpit ang nerd na katulad ko. I'm into violence, really. So how? GPS, dude. Don't forget the GPS, man. Hindi mo alam na meron yung smartphone mo. Na-detect yun ng satellite phone ko. Leave everything on the World Wide Web and you can control any devices that uses signals on Earth. Fucking crazy, man. My brain is like a fried egg on a hammock that has been left forsaken in the Sahara Desert, making me work night and day, accompanied by missions on my PC. At least pinapatawa nila ako. I just don't get how your brain works, Nitro, so I'll go direct to the point. Send me a bug. I want the latest. So, you are on a hip, huh? Sam? Not at the moment. I still have some freaking time to call Agjik. Tumawa ito. Yan ang gusto ko sa'yo. You're serious and a jester at the same time. Hindi lahat may talento. Muli itong tumawa. So, ipaabaya mo sa akin. I'll bill you. Magkano? Alright, cause I like you. Just 2 and 6 zeros. Stupid, Weasley. You didn't even give a discount. You'll see that I did. Hintayin mo yung package. Good luck, man. Oh, and one more thing. Totoo bang hawak mo yung impormasyon ng mga identity ng Nine Heads? Natigilan si Sam. Paano nito nalaman ng tungkol sa bagay na yon? Sinabi pa sa'yo ni Pau? No, you told me both. Narinig ko ang usapan niyo sa headquarters. Nasa control room ako. Anyway, it's not any of my business, and I don't care about them. I just want to tell you that you'll be like a needle in a haystack if you take a farther from the finish line. You'll find yourself lost in the wilderness, Sam. Is that a threat? No, just don't want you to die like Ama. It's sad, man. Salamat sa concern pero ayos lang ako. Mag-iingat ka. Hyde will send one of the most dangerous frontliners at your same exact location, Sam. Narinig kong kinakausap siya ni Pau. Nanlaki ang mga mata niya. Iyon ang assassin na dapat ipapadala ng organisasyon na sinasabi ni Pau na hahawak sa kaso niya. May ideya na siya kung sino sa sinasabi pa lang ni Nate. It's Cope. Naningkit ang mga mata ni Sam sa pag-alala ng huling pag-uusap nila ni Nitro. Alam niya kung gaano kadelikado ang sinuong niya at mukhang isang problema pa ang pagrating ni Cope. Isang beses pa lang niya nakita ang frontliner pero alam niya kung gaano katindi ang reputasyon nito bilang isa sa mga top assassin ng organisasyon. Wala itong patawad. Inililigpit nito kung sino man ang nagiging sagabal sa misyon nito. Ang alam niya ay isa sa mga abilidad ni Cobb, ang paggamit ng kuryente. Not the ordinary stun gun, of course.
He used a static switchblade that released a large amount of electricity, enough to make an organ explode. Iyon ang naririnig niya sa mga balita, pero hindi pa niya ito nakikita ng actual sa isang labanan. Nakatuon ang pansin ni Sam sa screen nang marinig ang katok. Si Conrado ang kumakatok sa pinto ng study room. 10:00 na ng gabi. Ano pang pakay nito roon? Tumingin siya sa kabilang screen kung saan naroon ang bag sa loob ng study room. Walang ibang tao roon kundi si Congressman. Conrado, may bago ba? Tanong na nakaupong congressman habang may binabasang kung ano sa study table. Nakasuot ito ng maroon na silk robe. Mukhang hindi pa ito dinadalaw ng antok o may hinihintay talagang balita. They called, sir. We've got some business to attend to. Umangat ang tingin nito mula sa binabasa at ngumiti. Kailan? Next Sunday, 4 p.m. Tuluyan tumayo ang matanda. Saan? In an abandoned building somewhere in Quezon City. Anong meron sila? Not the usual rocks. Tumawa ang congressman. Tila nasisiyahang humit-hit ito ng sigarilyong sinindihan. You'll be my man, Conrado. Alam mo naman na hindi pwedeng madawit ang pangalan ko dyan, lalo na't malapit ng eleksyon. But I'll definitely take it. Ipapaubaya ko sa iyo ang lahat. Makakakuha ka ng bonus bilang gantimpala. Naibagsak na malakas ni Sam ang mga kamay sa mesa nang mapanood iyon. Mukhang hindi na aabutin pa ng 4 na buwan ang misyon niya. May resulta na agad sa 2 araw niyang pananatili sa mansyon. He smiled wickedly. Kung nandun si Conrado sa magaganap na illegal trading, ay may kalalagyan ito sa kanya. Sisiguruhin niyang wala itong makukuhang reward. Well, walang pabuya sa impyerno. Ikinasa niya ang baril. Ang unang putok na iyon ay regalo para dito. Maglilinis lang siya ng isang nakakairitang kalat pagkatapos niya makakuha ng impormasyon. Tumuon ang mga mata niya sa malaking kahon na ipinadala ni Nitro. Hindi lang ang hiningi niya ang ibinigay nito. Naglalaman din ang kahon ng ilang tracking device, tablet map, or laser pen. Nagsasabi nga ng totoo si Nitro tungkol sa pagbibigay nito ng discount. Hindi biro ang halaga ng mga bagay na idinagdag nito. Mapapakinabangan niya ang mga iyon sa kanyang plano. Muling nakuha ang atensyon niya ng monitor. Bumalik siya sa pagkakaupo. Isang babaeng nakaputing pantulog ang lumabas mula sa main door. Maingat ito habang sinisigurong tulog ang bantay na nakaupo. Napamulagat si Sam nang mamukhaan kung sino ang babae. Alaysa? Ano ang balak ng babaeng to? Nadapa pa ito sa ginawang pagtakbo sa damuhan. Stupid, clumsy girl. May kabang napahawak siya sa screen. Anong ginagawa mo? Little girls shouldn't stay out this late at night. Hindi niya maiwasang sabihin. Ouch! Dahan-dahan tumayo ang dalaga. Nagtungo ito sa maraming halaman na parte ng hardin at yumuko. Isang kahon ang nilabas nito mula sa ilalim ng mga santan. Noon lang napansin ni Sam na may bitbit na plastic bag ang babae. He was surprised when she took a canned good from the bag. Iyon na marahil ang ready-to-open mackerel na binili nito kaninang umaga sa grocery store. Mula sa kahon ay inilabas nito ang isang di kalakihang pusa. Pasensya ka na, Mingming, kung ngayon lang uli kita napakain. Ayaw kasi ni Mama sa mga hayop. Hindi naman kita pwedeng itago sa kwarto ko habang nagpapagaling ka. Mabubuko tayo dahil pumasok si Mama sa kwarto ko sa umaga. Hinihimas nito ang pusa habang kinakain ng hayop ang isda sa lata. Napansin ni Sam ang bandage sa tiyan ng pusa. That's right. Kumain ka lang hanggang sa lumakas ka. Hindi kita pwedeng itago habang buhay dito sa garden. Nakasalampak si Alyssa sa damuhan. Maya-maya ay humikbi ito nang umiyaw ang pusa at ikiniskis ang ulo sa tuhod ng dalaga. Hindi pwede, Mingming he. Hindi kita pwedeng alagaan. Sasaktan ka lang ni Mama. Ilang sandali pa ibinalik na nito sa kahon ng pusa. Dito ka muna ulit. Huwag kang gagawa ng ingay. Bukas uli hahanap ako ng tiyempo para sa pagkain mo. Itinulak nito ang box patagos sa mga halaman. Patiyad at patakpong pumasok si Alyssa sa loob ng mansyon. Ilang sandali pang nakatutok ang mga mata ni Sam sa screen. He was astounded. Kinapa niya ang kanyang dibdib. Pumipintig iyon, mabilis at malakas. Buhay at nagngangalit, mabigat at may anong tila nag-aapoy sa loob. Nais niya iyong daklutin. Pisilin ng kabo ang nagpapasikip sa daan ng kanyang hangin. Dahan-dahang huminga siya ng malalim. Kumalma ang kanyang sistema. Kasabay ng pagdako ng paningin niya sa may study table. Nakapatong doon ang mga librong ipinakiusap niya kay Nana Annie. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. It just felt like such a waste to throw those out.
Puno ng panghihinayang ang ginawang pagtitig doon ni Eliza at mukhang nag-reflect iyon sa kanya. Sa kabilang banda, nagngaling sa bulsa niya ang perang ipinambili sa mga libro. Si Eliza ay tulad din ni Ama, isang taong napilitang pakisamahan si Sam dahil parte ito ng misyon niya. Nagkaroon ng paraan si Ama para tibagin ang yelo sa puso niya. Sa salita nito, muli siya nagtanong kung ano ang gusto niya. Pero ang ginawa sa kanya ni Eliza ay hindi niya kayang harapin. Dahil imbis na tanong ay sagot ang ibinigay nito sa gusto niyang kalimutan. Nang masaksihan niyang sinasaktan ito ni Mrs. Leviste, ay gusto niyang hilahin ang dalaga palayo. Palayo sa kamay ng ginang. Malayo sa mundong ginagalawan nito ngayon. Bakit tinatrato ng ganoon si Eliza? Dapat ay inaalagaan ito tulad ng pagprotekta ng mga magulang sa anak. Isang normal na pamilya. Ganon ang nararapat sa kaso nito. Eliza was a good girl. He was now sure of it. Ni hindi nito mapabayaan ng isang sugatang hayop. Wala itong kinalaman sa gawain ng ama. Kahit panabalak niyang dispatchahin ng congressman, ibabalato niya ang buhay ni Eliza, kapalit ng hinaharap ng ama ng dalaga sa kulungan. Wala siyang kukuning anuman dito. Ang pwede lang niyang gawin para kay Eliza ay hindi ito hayaang masaktan sa pisikal at emosyonal na paraan. Pipigilan niya ang mangyayaring transaksyon sa darating na linggo. Ipapadala niya sa pulisya kung may makukuha siyang konkretong ebidensya. Ipapaubayan niya sa lokal na gobyerno ang mga sangkot. Ang tanging buhay na kukunin niya ay ang mga taong naging dahilan ng pagkamatay ni Ama. Napahawak si Eliza sa kanyang tiyan nang bigla iyong kumulo. Tiningnan niya ang katabing bodyguard na nakasalukuyang nagmamaneho. "Nag-almusal ka ba, miss?" Tanong nito. "Oo," sagot niya sabay baling sa labas ng bintana. Mamamatay muna siya bago niya amining hindi nag-aabalang pag-alalahanan ng mama niya ang kusinero na maghanda ng almusal dahil may sariling lakad ng kanyang mga magulang. Sanay na siya sa ugali ng ina. Kulang ito sa konsiderasyon pagdating sa kanya at hindi siya kailanman umasa sa mabuting pagtrato nito. "Sigurado ka?" "Sigurado," pero sabay ng pagsagot niya ay ang malakas na pagtunog muli ng kanyang tiyan. Umuntong hininga ito sa kakinabig ang manibela paliko. "Saan tayo pupunta?" "Padiretso ang UST. I can't let a student study on an empty stomach, miss. Kagabi hindi ka rin nakapag-dinner, hindi ba?" Inihimpil nito ang sasakyan sa isang coffee shop and pasta house. "It's alright. Nag-almusal talaga ako," giit niya. Hindi nagpaawat ang bodyguard niya. Pinagbukas pa siya nito ng pinto bago siya hinila palabas ng kotse. "Mr. Carter," biglang tawag niya sa pangalan nito. "Anong tinatawag mo?" Naiilang na nagbawi ng tingin si Eliza na magkatapat ang mukha nila. "Wala." Kumurap ito. "Akala ko tinawag mo yung pangalan ko." "Hindi no." Nagpatiuna na siyang pumasok sa loob ng kainan. Dinig niya ang magaan na yabag nito sa likuran niya. Parang may nagkakarerang kabayo sa dibdib niya. Nang magkaharap na sila sa mesa ay nagulantang siya sa in-order ng kanyang bodyguard. Mayroong carbonara, hamburger, baked macaroni, nachos, garlic bread at cordon bleu. "Balak mo ba akong patayin sa empacho?" Kumurap ito. "I don't use food as a tool for killing." "Hindi ko yan style." Natigilan siya at biglang napangiti. Ngiting nauwi sa paghagikik. "Kakaiba ka talaga." Tinitigan siya ni Mr. Carter ng matagal. Parang inaarok nito kung ano ang nasa loob-looban niya. Napalis ang kanyang ngiti na makaramdam siya ng pagkailang. He was a good-looking man. Masyadong gwapo kahit na hindi gaanong umingiti. Sobrang misteryoso ang nababanaag niya sa mga mata ng binata. Ang tahimik na paghinga nito at ang pagkakalapat ng manipis na mga labi. Tila hindi aware ang binata kung gaano ito kagandang lalaki sa paningin ng mga tao sa paligid nito. Tumikim si Eliza. Mukhang masarap. Kinuha niya ang tinidor at sinimulang kainin ang pasta. "Kumain ka ng karne. You're pretty slim." Inilapit nito ang plato ng cordon bleu at naghiwa ng karne. "Here." Hawak nito ang tinidor na may piraso ng karne. She was dumbfounded. Gusto ba nitong kainin niya iyon? Para nakakaasiwang subuan siya ng binata dahil hindi naman sila magkasintahan. Ngunit tila wala itong kaedi-ediya sa ganoong bagay. At tubiling bumuka ang bibig niya at sinubo ang karne. Conscious na ngumuya siya habang pilit iniiwasan ng mga mata nito. Hindi na siya makatingin dito pagkatapos niyon dahil naiilang siya. Pero nahagip pa rin ang paningin niya ang mukha ng bodyguard niya. Blanko yon. Para siya lang nagbibigay ng malisya sa mga aksyon nito. May kahungkagan siyang nararamdaman sa kanyang dibdib.
Lungkot na gusto niyang itaboy dahil ipinapaalala niyon na wala siyang kahit na ano sa ngayon. Hey, no, umiling siya. Ayaw na niyang i-address ito sa walang pagkakakilanlang tawag. At isa pa ay parang kabastusan yon. Alam niya mas matanda ito sa kanya. Miss, bakit mo to ginagawa? Ginagawa ang ano? Kunot noong tanong nito. Kinagat ni Eliza ang ibabang labi. Hindi nasakop ng trabaho mo ang mga ganitong bagay. Nagangat siya ng mukha. Bakit ang bait mo sa akin?